Sierra Madre loop tayo today, pero may konting twist. Ang plano dun sa may bandang Sampaloc sa Tanay, punta tayo sa backdoor ng Pililla Windmills. Mukhang maganda at bagong ruta na masusubukan para sa akin. Dati pa namin pinaplano ang ruta na ito, ngunit sa sari-saring dahilan ay hindi ito natutuloy. Simple lang naman ang ruta. Sa typical na Sierra Madre Loop ay didiretsuhin lang ang Marilaki Highway hanggang umabot sa Barangay Sampaloc sa Tanay. Normally, kumakanan na agad dito sa intersection. Pero ang plano natin ay lalagpas tayo ng mga 1.5 kilometro pa, kung saan mararating natin ang entrance sa Ansphold Park ng Pililla Wind Farm o tinatawag ding backdoor ng windmills. Mula dito ay didiretsuhin lang ang daan at matutumbok ang Manila East Road, ang daan natin pabalik ng Maynila. Daming mga siklista ngayon, dami na yung mga nakasabay. Mukhang meron palang event, Colnago Ride daw ang pangalan ng event. So mula sa Manila ata papunta sa Taktak. So for sure, ang daming umaahon ngayon sa Taktak. Buti na lang hindi kami doon dadaan, kundi siguro traffic. So far, nasa boring part pa tayo ng ating ride. Traffic din kasi talaga sa syudad at madami-dami pa tayong kailangang lagpasan para lang makalabas dito. Medyo delikado para sa mga siklista. Mahaba-haba ang ruta natin ngayon. 125 kilometers na may 1,600 meters na elevation gain. At para hindi tayo madali sa traffic, mainam talaga na agahan ang ride out para maiwasan ang mga busy kalsada. Madami-daming ahon ang araw na to at may ilang notable climbs tayong aahunin. Kabaning climb papuntang Boso-Boso, Raider climb kung saan ang bahagi nito ay ang Pinugay, Palo Alto at Cottage Garden, Santa Ines to Sierra Madre Hotel, at bilang finale, Teresa climb. Syempre, may ilang ding maigsi pero makukunat na ahon in between. Paahon na tayo papunta sa Boso-Boso. Medyo mahaba to, pero sa rutang to dito mag-uumpisang maging maganda or enjoyable yung ride. Dalawat kalahating kilometro itong Kabaning climb at may 3.6 na average gradient. Sa ruta natin ngayon, relatively speaking, nasa easier end pa ito para sa ibang long climbs ngayong araw. Kadalasan naman, pag may mga ganito kahabang ahon, may reward pagkatapos.
At sa segment na ito ay ang magandang tanawin mula sa viewpoint ng Boso-Boso. Kaliwa dyan, may bubulaga sa ating ahon. Mabibigla ka na lang. Paiksi lang pero paano yan? Masakit yan. Mga big bike o kaya scooter nagkakararahan. Alanganin yung mga bisikleta dito. Minsan nadadamay. Makunat. Mahaba to. Hindi pa ito yung mahirap na part. Parang yung nasa bottom pa lang tayo nung sa Baguio. Pagtahimik ang paligid. Ang narinig ko huni ng ibon tsaka kadena mo eh. May waterfall ka. Kunat dito sa part na to, yung huling stretch bago mag radar. Medyo naalala ko yung Baguio trip namin, yung kunat ng kalsada. At coincidentally Marcos Highway din ang tawag dito sa kalsadang to. Parang Baguio lang. Kuna talaga sa part na yon, garden cottages. Pero hindi pa doon nagtatapos ang mga malatarik na ahon. Pero mabagal lang naman kami, kaya manageable. Sa nakalipas na dekada, hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nagbisikleta dito. May ilang mga bagong establishmento, pero relatively speaking, masabi kong mahusay ang pagpapanatili ng likas na ganda sa area na to. Mayroon kasing panahon noon na talamak ang illegal logging at malakihang quarrying dito. Maraming salamat sa mga taong nasa likod ng effort para protektahan to. Matatapos ang ahon mula sa Cottage Gardens dito sa tinatawag na radar, bago ang mahabang lusong sa tinatawag na Big C o kilala ding Devil's Corner. Madalas ang aksidente dito dahil sa mga mabibilis na motoristang nag-overshoot sa kurbada. Maingat lang kaming lumusong at alerto sa mga paparating na sasakyan dahil mahirap na.
Ahon na naman. Ayan, kung tutusin, konti lang yung mga matatarik na ahon dito. Problema, ang hahaba. So bali parang yung elevation profile niya banayad, tapos may maiksing matarik, tapos banayad na naman. So kumbaga yung pinaka recovery mo yung banayad eh. Sa 1 year mo na pagbabike, meron ka bang bagay na sa na-realize mo yung gusto mo sa pagbabike, saka bagay na ayaw mo din? Ayaw. Gusto kong sabihin ahon eh, pero maganda rin yung price ng pag-ahon eh. Pag nakatuktok ka na, magiging worth din yung pinahon mo eh. So siguro masabi kung ayaw ba talaga eh. Hindi naman sa ayaw mo yung ahon. So ano siya, Wala, parte lang talaga ng ano eh. okay. Sa gusto naman, pag-bike kasi, form ko ng ano yun. Lumayo sa stress sa mga trabaho, mga ganun. Wala mo nang iniisip, kundi yung kailangan ko ba lang. Kung saan mo marating, form mo ng ano yun. Parang freedom mo yun. Ayan, lalim. Tara na. Bago tayo maging mga makata pa dito. Nagpupuhawit na yun. Mahaba din ang ahon na ito hanggang Sierra Madre Hotel. Pero kung matapos naman natin ito ay magiging mas madali na ang natitirang sections ng loop. Ang dulo kasi nito ay ang highest elevation ng ating ruta. After nito, Teresa Ahon na lang ang pinaka-challenge. Sarap. Sa wakas, mahabang lusong naman papunta sa Sampaloc intersection. Mga 6 na kilometro din ito. Medyo banayad lang ang lusong dito, pati na rin ang mga kurbada. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Madalas, ang section na ito ang paborito kong part ng Sierra Madre Loop. Pero sa araw na ito, hindi. Dahil papunta pa lang tayo sa best part ng ating ride ngayon. Okay, papunta na tayo sa sa Pilya Windmill sa backdoor. To be honest, first time lang namin na pupunta doon via this route. So, medyo mangangapa muna kami. Pero ang alam ko, banda dito sa Sampaloc, merong kakananan. Kung saan yun, check pa muna namin sa mapa. Take the next right, then slide left. Ayan, mukhang dito. Lang naman ata eh.
sa malayo. Kaso nga lang, may mga ganito. Pinili natin doon. Ito na pala. Mayroon ng mga malalapit. Mukhang tama ang desisyon ko na nag-mountain bike ngayon. Maiksi lang pala. Pero kahit na. Ganda. Laguna Lake. Ganda. Ganda ng daan dito. Sulit. Sulit yung pag-extend ng Sierra Loop. Yung extra, ewan ko, 10-15 kilometers na extra ang ipapadyak. Tingin ko sulit siya. Ganda ng view dito. Tsaka ang ganda ng kalsada, tahimik. Masusuklian ang haba ng pinadyak at taas ng inahon natin ngayon. Sa ganda kasi ng kalsada at tanawin dito, na-enjoy namin ang pagbibisikleta. Mamangha ka na lang sa mga higanteng windmills na nakatayo sa ibabaw ng kabundukan. Sa di kalayuan, tanaw ang Laguna Lake. Sobrang ganda. Grabe. Sulit. Sulit talaga. Ang ganda. Wow. Ayon sa nabasa ko, mayroon daw 27 windmills dito sa Pililla na nagmula pa sa bansang Espanya. Bawat isa, sintangkad ng 33 palapag na gusali. Bukod sa pagsupply ng kuryente sa mga kabahayan, ang mga windmills na ito ay naging destinasyon din ng mga turista na nagpo-provide ng kabuhayan sa lokal na komunidad. Sa aming pagplano ng rutang ito, nagkaroon ako ng expectation na magiging maganda itong cycling route na ito. At to be honest, after namin itong puntahan, tingin ko nalagpasan pa nito ang expectation ko. Sa typical na ruta kasi, ang Tanay Sampaloc Road ay isang busy kalsada at madami ng mga establishmento sa paligid. Sa perspective ng isang siklista, mas prefer ko pa rin tahimik, ligtas, at lalong-lalo na may mga pambihirang tanawin.